Magandang araw mga ka-summer. Matapos ang mainit na first session nila ni Calix sa rest house at ang kaliwat ka ng pagtatago ng totoo. Akala ni Laray tapos ng lahat. Pero hindi pala. Sa isang pagkakamali, sa isang maling pagkakataon, ang sekretong 6 na taon niyang ipinaglalaban, ang kanyang anak na si Katie ay biglang nabunyag sa harap mismo ng lalaking pinakatataguan niya. Ano nang mangyayari ngayon? Maniniwala ba si Calix na anak niya si Katie? O ito na ba ang simula ng mas matinding gulo sa pagitan ni Lara, Calix at Santiago? Exciting! Simulan na natin. Pinikit ni Larang mga mata, pilit pinapakalma ang sarili. Hindi ako magpapadala sa iyo, Calix. Pero kahit sa bibig niya lumabas ang mga salita, dama niyang unti-unti na siyang nahihila ng panunukso at lambing nito. Ramdam niya ang init ng hininga ni Calix sa kanyang balikat. Nakadikit ang katawan nito sa kanya at sa bawat segundo ay lalo siyang nawawala ng lakas para lumaban. Lara, mahina pero mainit na bulong ni Calix habang hinahaplos ang kanyang pisngi. Sa kamarahang ibinaba ang labi sa kanyang noo. Stop fighting what you feel. I know you still love me. Hindi, nanginginig ang tinig niya, pero kumakapit na mga daliri niya sa balikat nito imbis na tumulak palayo. Calix, tama na. Ngunit imbis na umatras, marahan siyang hinalikan nito sa gilid ng labi. Isang pagsubok, isang pag-akit. Para siyang tinamaan ng kuryente, umalo ng kanyang puson. Bago pa siya makaiwas ay nahuli na nito ang kanyang mga labi sa isang halik na puno ng pananabik. Napapikit siya. Gusto niyang tumutol, pero sa halip ay napahawak siya sa dibdib nito. Ramdamang mabilis na tibok ng puso ng lalaki. Nagtagal ang halik, dahan-dahan na naging mas mapangahas. Hanggang sa maramdaman niyang halos bumigay na siya sa matagal ng kinikimkim na damdamin. Saglit na naghiwalay ang kanilang mga labi. Calix, wala nang madaming pasakali. Ipasok mo na lang para matapos na. Ani ang nagbubukas na ng botones ng blouse. Anong ginagawa mo? Naguhubad. Maghubad ka na rin nang matapos na to. Ani ang lumapit sa ref at kumuha ng alak. Nakakita siya ng beer in can. Binuksan ito at tinungga na parang tubig. Manghang nakatingin sa kanya si Calix at inagaw ang alak sa kamay niya. I don't bet a drunk woman. Stop. Baka kung ano-ano na naman ang sabihin mo. Ganyan ka kapag lasing. Dati nag-confess ka ng feelings mo, pero the following day, nakalimutan mo na. Anitong itinapon ng alak. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi nga pala siya pwedeng malasing at baka masabi niya ang tungkol kay Katie. Hindi na siya iinom. Kailangan na lamang niyang pigilan ang sarili mamaya sa unang session para ito ang una at huli. Hindi siya dapat maging marupok. Napatigil siya nang hubarin ni Calix ang pag-itaas nitong kasuotan. Tumambad sa kanya ang toned na abs at matitigas na biceps nito. Mas define pa kaysa dati. Para siyang natuyuan ng laway at napalunok, mabilis na iniwas ang tingin. Ngunit hindi niya mapigilang sumulyap muli. Anong ginagawa mo? Halos pasigaw na tanong niya. Pilit pinapakalmang sarili na parang may drum roll. Ngumisi si Calix. Isang ngiting alam niyang laging naglalagay sa kanya sa alanganin. Sabi mo maghubad na rin ako. Uwag na pala. Pwede namang magtalik na nakadamit. Relax, Lara. Hindi tayo nagmamadali. Sabay inabot nito ang hawak na t-shirt. Gamitin mo muna to, pang swimming. Unless gusto mong lumangoy suot ang corporate attire mo. Swimming? Napakunot ang noon niya, pilit pinagtatakpan ng pagkailang. Calix, hindi ako pumunta dito para magpalipas ng oras. Kailangan kong bumalik sa trabaho. Sa trabaho? O kay Santiago? Putol nito, bahagyang seryoso ang tinig. Ngunit agad ding lumambot ang boses nito, bumalik sa pang-aakit. Come on, Lara. Hindi ba sabi ko, this is our first session? Let's start with something light. Walang storbo. Just us. Nag-aalangan man, dahan-dahan niyang kinuha ang t-shirt. Fine, mahina niyang sabi.
Pilit na pinapakalma ang sarili. Pero pagkatapos nito, tapos na, Calix. Wala nang kasunod. Ngumiti si Calix. Isang ngiti na tila nagsasabing kabaligtaran ang mangyayari. We'll see about that. Basta hindi ka umungol at nasarapan sa gagawin natin. Isang beses lang magaganap. Pipirma na ako sa annulment. Sigurado akong isang beses lang ito mangyayari. Ani ang tumalikod at nagpunta sa banyo para magbihis. Huminga siya ng malalim bago lumabas ng banyo. Suot ang t-shirt na inabot ni Calix. Sobrang luwag nito, kaya halos abot hanggang hita niya. Parang dress na. Nandoon si Calix sa may pool. Nakahubad pa rin ang pang-itaas at abala sa paglalagay ng bulaklak sa table. Nang mapansin siya, agad itong napangiti. Wow, bagay sa'yo, Lara. Umikot ang mata niya, pero ramdam niyang pamumula ng pisngi. Lumapit siya sa gilid ng pool. Pinagmamasdan ng malinaw na tubig. This is perfect, ani Calix na lumapit sa kanya at walang pasabing hinawakan ng kamay niya. Ayoko. Bago pa niya matapos ang pagtanggi, ay bigla siyang nadulas sa basang tiles. Ay! Ah! Agad siyang sinalo ni Calix. Pero pareho silang nahulog sa pool. Umangat silang pareho sa tubig. Basang-basa at humahalakhak si Calix. Siya naman ay pilit tinatago ang ngiti. Sinadya mong ihulog ako, sita niya. Hinampas ang dibdib nito. Hindi but I'll take the credit if it means hawak-hawak kita ng ganito. Sinapo nito ang bewang niya sa ilalim ng tubig at idinikit ang nakaumbok na pagkalalaki nito sa kanya. Nawala ang ngiti niya nang maramdaman ng pagdunggol ng ari nito sa kanyang puson. Tila siya na kuryente. Ramdam niyang mainit itong palad na pumisil sa kanyang pangupo. Nagtamang mga mata nila. Nilapit nito ang muka sa kanya. Halos magdikit ang kanilang labi. Do you miss me? This? Anitong lalong diniin ang naguhumindig nitong sandata. Mabilis ang tibok ng puso niya. Pilit niyang iniwas ang muka pero ramdam niyang konting iglap na lang at bibigay na siya. Nabura ang huling pag-atubili niya nang maramdaman ang init na hininga ni Calix sa labi niya. Hindi na siya nakalaban nang tuluyan siyang hilahin ito palapit at dahan-dahang idinikit ang mga labi. Mapusok, malambing at puno ng pagnanasa. Napapikit siya. Hinayaang lamunin ng halik ang lahat ng takot at pangungulila. Gumanti siya, marahan sa una hanggang sa pareho na silang kapusin ng hininga. Hawak siya ni Calix sa bewang. Halos iangat siya mula sa tubig hanggang sa hindi bumibitaw sa labi niya. Lara, bulong nito sa pagitan ng halik. God, I miss you so bad. Para siyang matutunaw sa yakap at halik na kanilang pinagsasaluhan. Ngunit bago pa man tuluyang matupok sa apoy, bigla silang nakarinig ng kalabog mula sa garden ng rest house. Agad na kumala si Lara, habol ang hininga. Nadinig mo yon? Bulong niya. Mabilis na tumingin siya, paligid at alertong nagmasid din si Calix, pero hindi inaalis ang kamay na nakapulupot sa kanya. Yeah, parang may tao, natigil ang kanilang matamis na sandali. Pareho silang nakiramdam sa katahimikan ng paligid. Napasapo si Lara sa dibdib nang makita kung sino ang dumating. Isang gwardya na may dalang-dalawang paper bags at cooler box. Sir Calix, magalang na bati ng lalaki. Ito na po yung mga pinabili ninyo. May mga gamit na rin po at karne para sa inihaw. Bahagyang natawa si Calix at umiling. Kinuha nitong mga dala at nilapag sa isang malapit na mesa. Siguraduhin mong walang abala at papasok na kahit sino dito. Kahit ikaw, bili nito sa guard. Napakamot sa ulo ang guard at umalis na. Nakangiti pa itong tumingin sa kanya. Relax, Lara. Walang multo dito. Bumuntong hininga siya. Nagtatago sa kaba. Hay nako, mas takot ako sa buhay kaysa sa patay. Naglakad si Calix papalapit. Bit-bit ang grocery items. Unang session natin at kasamang masarap na lunch. Mag-iihaw ako ng pork barbecue at gagawa ng vegetable salad. Maghihiwa din ako ng prutas para sa dessert. Tutulungan na kita. No, bisita kita kaya akong bahala. Relax ka lang dyan.
Nanatili siya sa poolside at muling napatingin siya kay Calix na abala sa paghahanda ng pagkain. Naka-apron pa to habang shirtless. Bakit parang ibang nais niyang kainin? Sinaway niyang sarili sa naiisip. Let's eat, Lara. Tahimik ang naging lunch nila habang paminsan-minsan ay nagkukwento ito ng tungkol sa Megawide. Hindi niya ipagpapalit ang payapang buhay kasama ang magulang. Kailangang mapapirma niya na ito ng annulment at ang tanging dapat niyang gawin ay pumayag sa kondisyon nito. Pinakiramdaman niya si Calix kung mag-uumpisa ng kumilos para maisakatuparan ang una at uling session nila. Ngunit pagkakain ng lunch ay merienda naman ang iniisip nito. Magbe-bake daw. Calix, aniya nang hindi na nakatiis. Anitong nagmamasa na ng tinapay sa kusina. Nakasuot ito ng apron, ngunit shirtless pa rin. Kaya litaw na litaw ang matitigas na dibdib at braso habang nagmamasa ng dough sa malaking mesa. Seriously, Calix, hindi mapigil ang komento ni Lara habang nakatayo sa may gilid. Nakahalukip-kip. Nagbe-bake ka pa? Napangisi si Calix. Hindi tumigil sa pagmamasa. Merienda. Freshly baked bread. Mas masarap kapag akong gumawa. Papatikimin kita ng pinakamasarap na tinapay. Muling napatingin si Lara sa kamay nito na dumidiin sa masa. Malalaking palad, malalakas na galaw at biglang pumasok sa isip niya ang isang imahe na agad niyang sinaway ang sarili. Hindi siya dapat mag-isip ng bastos. Napakagat siya ng labi at mabilis na umiwas ng tingin. Calix, tigilan mo na yan. Hindi ka naman chef. Kailangan ka pa natutong mag-bake. Hindi, pero baka ma-impress ka kaya nag-aral ako. Sagot nito, may halong biro at lambing. Humigpit ang hawak niya sa sariling braso. Pilit pinapakalma ang puso. Baka kung saan pa humantong ito kung patatagalin pa niya. Lumapit siya at mariing nagsalita. Calix, tama na. Pahapon na, mag-umpisa na tayo sa sinasabi mong session para matapos na agad. Ayoko nga abutin pa tayo ng gabi dito. Natigilan si Calix. Dahan-dahan ay nangat ang tingin mula sa dough papunta sa kanya. Tumigil sa pagmamasa, saka hinubad ang apron at sinampay sa sandalan ng upuan. Ngayon, pati abs nito ay litaw na. Parang mas gusto niya ang anim na pandesal. Kung yan ang gusto mo, Lara. Malumanay, ngunit may bahid ng hamon ang boses nito. Then, let's start. At unti-unti itong lumapit sa kanya. Walang damit pang itaas, taglay ang lahat ng presensyang matagal niya nang iniiwasan. Tumayo si Calix sa tapat niya, malapit na malapit, hanggang sa halos magdikit ang tuhod nila. Hindi ito bumibitaw ng tingin, para bang binabasang bawat guhit sa kanyang muka. Lara, malumanay na sambit nito. This is our first session, pero question and answer na muna tayo. Napayupo siya. Pinaglalaroan ng laylayan ng kanyang maluwag na t-shirt, kabado sa mga tanong. Bakit ka muling nagbalik pagkatapos ng 6 na taon? Gusto ko lang makatulong sa'yo. Nabalitaan kong sigulot ninyo ng daddy mo. Alam ko kung gaano mo kamahal ang Megawide. Kung hindi mo naman gustong presensya ko, bigyan mo lang ako ng ilang buwan para tulungan ka. Tapos, aalis na ako ulit. Bakit mo ako gustong tulungan? Sabihin na natin nakokonsensya ako sa ginawa ko sa'yo noon. At, mahal mo ba ako? Putol ni Calix. Dahan-dahang inabot ang kanyang kamay. Binawi niyang kamay. Calix, wag mo na akong tanungin ng kung ano-ano. Kung meron mang nararamdaman, hindi na yun mahalaga. Matagal nang tapos ang lahat. Ngumisi to, pero may lambing sa boses. Kung tapos na, bakit namumula ka ngayon? At bakit hindi mo ko matignan ng diretso? Napairap siya, pinilit na tumingin sa malayo. Tama na, Calix. Mag-umpisa na tayo ng session. Ang dami mo pang sinasabi. Bahagya itong tumawa sa kayo mo ko palapit. Bakit? Parang mas excited ka pa sa session natin. Naramdaman niya na bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Saglit na katahimikan ang bumalot sa kanila at saka ngumiti si Calix. Isang ngiting nakakaasar na parang alam nitong nahuhulog na siya sa bitag. At bago pa siya makasagot, inabot ni Calix ang isa pang piraso ng dough mula sa mesa. Hinilang kamay ni Lara
at pinahawak doon. Since ayaw mo magsabi ng totoo, samahan mo na lang ako dito. Turuan kitang magmasa ng tinapay. Nakatayo silang dalawa sa kusina, nakalubog sa malamig at malambot na masa ng harinang mga kamay. Pilit na inaabala niya ang isip at tumututok sa ginagawa. Ngunit bawat sandaling dumadampi, ang daliri ni Calix sa kanya ay parang kuryenteng dumadaloy sa kanyang balat. Hindi ganyan. Bulong nito mula sa likod niya. Idinidikit ang katawan para gabayan ang kamay niya. Ang init ng hininga ni Calix sa kanyang batok ay nagpapatindig ng balahibo niya. Huwag mong idiin masyado, Lara. Napapikit siya. Halos mapakagat sa labi. Lalo nang maramdaman ang bukol ng pagkalalaki ni Calix sa kanyang puwatan. Mas lalo silang nagiging intimate. Minsan, dinidikit nito ang pisngi sa gilid ng kanyang muka. Kunwari titignan ng ginagawa, ngunit halatang sinasadya lang ang pagdikit sa kanya. Ang init ng balat nito, ang bango ng hininga at konting pawis, lahat yon ay nagpapaikot ng ulo niya. Tama na, mahina niyang bulong, pilit nilalayong sarili. Baka masobrahan sa masang tinapay. Ngunit sa halip na umatras, marahan itong pinisil ang kanyang kamay. Bakit? Ano bang gusto mong masahihin kung susunod? Halos malaglag niyang hinuhulmang dough. Napalunok siya, ramdam ang panginginig ng tuhod. Binuhat siya ni Calix at ipinatong sa countertop. Nanabik siya at gumapang ang excitement sa kanyang katawan. Mukhang siya naman ang mamasahin nito. Walang ibang lalaking nakalapit sa kanya sa nakalipas na 6 na taon. Nagkaroon siya ng mga maliligaw, ngunit tinuna niya si Katie at ang negosyo ng pamilya niya. I miss you so much, Lara. Anito, nang saglit nang hiniwalay ang labi sa kanya. Kinabig niya ito upang muling hagkan. Ayaw niyang magsalita, ba kung ano ang masabi niya. Ilang saglit pa ay sabay nilang pinagsaluhan ang init ng kanilang pagnanasa. Napabalik siya at nakitang madilim na sa labas. 5 beses silang maghapon. Kailangan niyang makauwi at tsak na hahanapin siya ni Katie. Niyugyug niyang lalaking natutulog sa tabi. Calix, tara na, gabi na. Kailangan ko umuwi. Dito na tayo magpalipas ng gabi. Hindi pwede, may naghihintay sa akin. Aniyang tumayo na't nagmamadaling nagbihis. Pagkatapos ng mainit na gabi nila Lara at Calix, sa rest house ay halos hindi makatingin ng diretso si Lara habang nag-aayos ng gamit. Kinakabahan siya. Ramdam niyang bigat ng lahat na nangyari. Kailangan niyang umuwi. Naghihintay si Katie. Calix, kailangan ko nang umalis, madiin niyang sabi. Ngunit nakahiga pa rin ito sa kama, nakangisi, para bang nagwagi sa isang laro. Bakit ka nagmamadali? We have all the time in the world. Wala akong oras. Malayo pang uuwian ko. Iritadong tugon niya. Bukas na tayo umuwi. Nakataas ang kilay ni Calix. Nakapulupot pang kumot sa bewang. Umuwi na tayo. Please lang. Hindi na maulit to. Mabilis niyang sagot. Halos tumataas ang tono. Hindi ako nasarapan, Calix. Kaya isang beses lang at tapos na. Pirmahan mong annulment papers bukas na bukas din. Oh really? Napangisi lalong lalaki. Tumayo ito't dinampot ang cellphone sa bedside table at inon ang isang recording. Mula sa speaker ay nadinig ang malinaw na pagpungol niya kagabi at ang pagsusumamo niya. Bakit mo naman sasabing hindi ka nasarapan? Hetong ebidensya. Anitong puno ng panunukso. Nanlaki ang mga mata niya, mabilis na dinakma ang cellphone para patayin ang recorder. Kaso'y mabilis tong nakaiwas. Sira ulo ka ba? Calix, burahin mo yan. Pero mas lalo lang itong ngumisi. Bakit ko buburahin? Maganda pa namang souvenir. Ang sarap sa tenga ng umol mo. Proof na kahit anong gawin mo, you still want me. Pinipigilan niyang panginginig ng kamay at lumayo sa lalaki. Ramdam niya ang halo ng galit, hiya at pangambang baka masira ang sikreto niya kung patuloy na magkakalapit sila ni Calix. Fine, sige. Napaumol na nga ako. Marunong akong tumupad sa usapan. Naka5 rounds tayo kaya minus yon sa 12. So 7 na lang ang natitira. No way. This first session is only counted as 1, no matter how many rounds.
That's unfair. May nakasulat ba sa pinapirmahan mo sa akin about sa rounds? Wala naman, hindi ba? Napahawak siya sa ulo. Oo na. Ngayon, umuwi na tayo. Wala din sa kasunduan natin na kailangan nating matulog ng magkatabi. Sa kabila ng pagpipilit ni Calix na manatili, nagawa ding ipilit ni Lara ang kagustuhang umuwi. Pinagbigyan siya ng lalaki, ngunit halatang may mabigat na tanong sa mga mata nito. Habang nagde-drive, palabas ng rest house, panay ang lingon ni Calix sa kanya. Lara, bakit ba parang lagi ka nagmamadali? Para kang may iniiwasan na hindi ko maintindihan. Seryosong tanong nito. Umirap siya at pilit na ngumiti, kunwaring kalmado. Wala, gusto ko lang makauwi agad. Marami pa akong aasikasuhin. Hindi mo ko maloloko. Malamig na sagot ni Calix. Pinaningkitan siya ng mata. Dahil ba kay Santiago? Napalunok siya. Napapikit ng mariin. Kung tatanggi pa siya, lalo lang lalaki ang hinala nito. Kaya pinili niyang sumabay sa agos. Oo, Calix, mabilis niyang tugon. Kailangan naming mag-usap ni Santiago. Kaya please, huwag ka nang magtanong. Natigilan ng lalaki, ngunit hindi nito maitago ang madilim na ekspresyon. Kumuyom ang kamao ng manibela at lalong bumigat ang aura. Saglit na natahimik at tila nawala ito sa mood. Mahigpit ang kapit ni Calix sa manibela. Ramdam niya ang pag-init ng tensyon sa loob ng sasakyan. Hindi na nito napigilang magtanong. Lara, halos pabulong, ngunit mariing sambit ni Calix. Mahal mo ba si Santiago? Natigilan siya. Parang nabingi sa tanong, sumagi agad sa isip niya si Katie. Ang dahilan kung bakit kailangan niyang magsinungaling. Pinilit niyang tumikim, pinakalma ang tinig. Oo, Calix. Mahina pero malinaw ang sagot niya. Mahal ko si Santiago. Para siyang pinipilipit sa loob. Ngunit alam niyang yon ang tanging paraan para lumayo sa kanya si Calix. Nanigas ang panga ng lalaki. Tumigil ang kotse sa gilid ng kalsada at humarap ito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng sakit at hindi matukoy na emosyon. So, yun ang sagot sa lahat ano? Kaya ka umiiwas. Kaya mo ko tinutulak palayo ay dahil kay Santiago. Hindi siya nakatingin. Nakapako lang mga mata niya sa kanyang mga kamay na mahigpit na magkahawak sa kandungan. Iniwan mo ko noon dahil kay Santiago. At ngayon, siya pa rin ang dahilan. Anong meron kay Santiago na wala ako? Calix, ka na magtanong. May kanya-kanya na tayong buhay. Hindi na natin maibabalik ang nakalipas. Umuwi na tayo, please. Tahimik na ipinagpatuloy ni Calix ang pagmamaneho. Pagdating nila sa Aquino Residences, bumagal ang tibok ng dibdib niya. Tahimik pa din si Calix habang binabaybay ang driveway ng gusali. Nang huminto ito, agad binuksan ang pinto para sa kanya. Salamat, mahina niyang bulong habang mabilis na bumaba. Nagmamadaling makapasok ngunit nakasunod pa din si Calix. Hinarap niya ito. Calix, hanggang dito ka na lang. Magkita na lang tayo bukas sa opisina. Hindi mo malang ba ako yayayaing uminom kahit na tubig? Hindi na, pagod na ako. Gusto ko na magpahinga. Saan? Sa bisig ng lalaki mo? Patuyang sabi nito na hindi niya pinatulan. Pagdating nila sa lobby, bigla siyang natigilan. Parang nanlamig ang dugo niya nang makita si Santiago at tila nagunaw ang mundo niya nang makitang karga nito si Katie. Agad na kumislap ang mga mata ng bata nang makita siya. Mommy! Mommy! Masiglang tawag ni Katie, sabay abot ng mga kamay papunta sa kanya. Para siyang papanawan ng ulirat. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang mariing nagdilim ang mukha ni Calix. Nanigas ang panga nito at tila bawat hibla ng katauhan nito ay may tanong. Lara, malamig na boses ni Santiago, pero may diin. Hindi ko alam na may kasama ka. Nakasulyap to kay Calix. Samantala si Katie ay nakayaka pa rin sa leeg ni Santiago. Walang kaalam-alam sa tensyon na nabuo sa tatlong matatanda sa gitna ng lobby. Mommy, bakit po ngayon ka lang? Pakiramdam niya ay atakihin siya sa puso. Ang lihim na 6 na taon niyang pinoprotektahan, ngayon ay nakatambad na sa harap ni Calix. Nahiling niya na sana'y lamunin na lang siya ng lupa. May anak ka na, Lara.
Tanong ni Calix na bakas ang pagkabigla. At diyan nagtatapos ang ating episode ngayong araw, mga ka-love stories. Grabe, hindi ko na kinakaya ang kaba. Ang kinatatakutan ni Lara, ang mabunyag ang kanyang sekreto, ay nangyari na sa pinaka hindi inaasahang paraan. Ang tanong ni Calix na, may anak ka na ba, Lara? Ay parang kidlat na tumama sa gitna ng lobby. Kitang-kita natin ang gulat, ang pagkabigla at ang tensyon sa pagitan ni Calix at Santiago, habang si Baby Katie ay walang kamuwang-muwang sa magiging epekto ng tagpong ito sa kanyang buhay. Mga besh, kung may aral tayong mapupulot ngayon, ito ay ang mga lihim. Gaano man natin pag-ingatan ay may sariling oras para lumabas. Minsan ang katotohanang pilit nating tinatakbuhan ay siya palang kailangang harapin para maging malaya tayo. Pero sa sitwasyon ni Lara, ang katotohanan bang magpapalaya sa kanya? O ito ba ang sisira sa lahat ng binuo niya? Bitin ba kayo? Ako rin. Ano sa tingin ninyo ang magiging unang sasabihin ni Lara? Aaminin na ba siya o gagawa pa rin siya ng paraan para pagtakpan ng lahat? Yan ang ating papakaabangan sa susunod nating kabanata.